Isa pa, tila kakampi kong kapalaran ngayon. Ramon, ang gabing ito ay para sa mahal na patron. Hindi mo ba naaalalang may pamilya kang naghihintay? Ang ating anak ay uhaw at gutom na. Hindi ba't dapat sa hapag tayo'y magsama, hindi sa sugalan? Maria, ilang beses ko bang sasabihin na huwag mo akong sirmonan? Alam mo naman ito lang ang aliw ko sa mundong mapait. Lumubog ang araw, dala ni Maria ang bigat ng puso't pagkadismaya. Sa kanyang paglalakad, nakita niya at nakasalubong niya ang mga gwardya sibil. Espera, senyora, ikaw ba ang may bahay ni Ramon de la Cruz? Ako nga po ang kanyang asawa. Bakit niyo po ako tinatanong? Diablo, may utang ang iyong asawa, malaki, sa aming kapitan. At ikaw magiging kabayaran. Diyos ko, hindi! Kami walang kasalanan! Hindi nagtagal, natanggap ni Ramon ang balita ng pagkakaaresto ng kanyang asawa. At nang mabatid niya ang pangyayari, agad siyang tumakbo pauwi upang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang nasumpungan ay ang nakakabinging katahimikan ng kanilang tahanan. Hindi niya nakita ang kanyang asawa at agad na siya napuno ng galit at pagsisisi. Diyos ko, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Pangakong ako na'y magbabago at sana'y patawarin mo ako. Naway, pangalagaan ng aking asawa. ¿Quiénes son estas personas? Ano ang pakay nila at hinahamon nila ang mahal na simbahan na alagad ng Diyos? Lo siento, Padre. Hahanapin ko sila at pagbabayarin sa kanilang mga kasalanan. Isto es correcto. Hanapin mo sila at parusahan ang mga ito. Si Padre, kawal, paghandaan ng hukbo, lalaban tayo sa mga babang uri. Habang naglalakad si Ramon para ibenta ang kanyang baka, may narinig siyang sigaw. Napano ka, kapatid? Kapatid, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang problema yan, kapatid. Kapatid, gusto mong sumali sa aming samahan para ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mapang-aping dayuhan. Sige, kapatid, sasali ako para ipagpatanggol ang ating bansa. Araw-araw ay nagsasanay si Ramon para matuto kung paano humawak ng sandata. Araw-araw, iba't ibang sakit sa katawan ang kanyang nararanasan. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Dito sa samahan, wala ditong mahina. Dapat buo ang loob mo. Ayoko na. Tama na po. Tatagan mo ang loob mo para sa ating bansa at pamilya. Dahil sa mga salitang ito, muling nabuhayan ng loob si Ramon
at agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Araw-araw, marami siyang natutunan at nalalaman. Kahit mahirap, ay parati niyang iniisip ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Lahat ng sakit na kanyang nararamdaman ay kanyang isinasa puso at ginagawang inspirasyon upang magpatuloy. Layunin niya ang makapaglingkod sa bayan at higit sa lahat ang makuha at mabawi ang kanyang pinakamamahal na asawa. Tinalikuran ni Ramon ang kanyang dating buhay ng pagsusugal at mga pagkakamali. Ang tanging gusto niya lamang ay makapiling muli ang kanyang asawa at nang maging malaya ang kanilang bayan mula sa mga Espanyol na mga mananakop. Nagdaan ang mga araw, naging magaling si Ramon sa kanyang pagsasanay hanggang sa siya ay handa na para sa labanan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang. Ang sugal ng iyong asawa, senyora, siyang nagdala sa iyo rito. Sabi mong liham ng katipunan. Mamatay man ako, hindi ko ipagkakanulo ang bayan ko! Kung hindi ka pa sumulan, huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Araw-araw, bagong umaga ang dumadating at araw-araw, panibagong laban ang kanilang iniisip. Sa bawat laban, iniisip ni Ramon ang kanyang pamilya. Na bawat dugo ng Espanyol na kanyang mapapatay ay katumbas ng isang kalayaan. Naging mas palaban si Ramon at mas naging matapang siya sa bawat laban na kanyang hinaharap. Ginawa niyang determinasyon ang kalayaan ng bayan at higit sa lahat ang makapiling muli ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Lumaban ang mga katipunero, dugot pawis ang kanilang inaalay para sa kalayaan ng ating bayan. Marami ang kinikilala bilang mga bayani ng bayan dahil sa kanilang sakripisyo na inaalay nila ang kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Maraming mga buhay ang nawala dahil sa laban. Maraming mga pamilya ang naulila sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit hindi huminto sila Ramon, pagkos nagpatuloy sila at taos-pusong lumaban. Pagliganti kita sa ating mga kalaban para sa ating bayan. Para
Pagkatapos ng ilang mga laban na pinagdaanan ni Ramon at ilang mga Espanyol na kanyang pinatay, hinanap at hinanap niya ang kanyang asawa. At pagkatapos ng matagal na panahon, kanya ito muling nasilayan. Hindi na dalawang isip at lumapit kaagad si Ramon. Hindi pa rin tumigil si Ramon na lumaban para sa ating bayan. Dugot pawis ang kanyang inaalay para sa kalayaan. Bawat labanan na kanyang hinaharap ay kanyang iniisip para sa kinabukasan ng kanyang mga kababayan. Bawat buhay na namamatay ay inaalay niya sa bawat kilos at kanyang gawa. Ay, that's it, class. The decalogue of the duties of the sons of the people. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo.